Anim? na kailangan mong ipasok sa araw-araw mong pagkain. Hindi ko sinabing lahat sama-sama. Basta araw-araw meron kahit man lang isa, cancer-fighting foods to eh. So ito yung mga pagkain na lumalaban sa cancer. At Alright. kompleto po ang clinical studies nito mga to. Alright? Okay. So, Anim lang to. Anim. Umpisa Banggitin natin sa number one. Okay. Number 1, green tea. Bakit ang green tea daw ay napakahusay sa cancer? Kasi naglalaman po siya ng EGCG. Tataglay po ang green tea ng napakataas na epigallocatechin gallate. Okay? Ano yon? Ano yung EGCG niya na yan? Dahil dito sa EGCG na to, nakita po sa clinical study niya na nagtatanggal po siya, na magaling po siya sa pamamaga, anti-inflammatory. Nakakatulong siya para bumagsak ang timbang, bumaba, pumayat. O kaya pala marami nag-green tea. Yun! At nakaka-prevent siya ng iba't ibang klase ng sakit sa puso at utak. Ayun. So, yun yun. So, Green pwede tea. kayo mag-green tea, Doc. Gaano kadalas kami pwedeng uminom ng green tea? Wala namang problema, tsa ayan. Pero ang suggestion, rekomendasyon ni Doc Atoy, 2 hanggang 3 cup lang ng green tea a day will Okay definitely na yan. help you. Yan. Number 2, turmeric. Alright. Okay, ano ang turmeric sa Tagalog? Luyang dilaw. Yun! Okay. Kasi nagtataglay ang turmeric ng tinatawag namin sa siyensya na curcumin. Scientifically proven. So, Wow. ang turmeric po, hindi pa tayo tao, hindi pa tao ang ating mga magulang, hindi pa tao ang ating mga lolo't lola, ay ginagamit na pong panggamot sa iba't ibang sakit noon pang araw. Ang Turmeric. problema, nakakalimutan na po natin ngayon na ipakilala siya na makakatulong sa ating kalusugan. Alright? Alright. Number 3, broccoli and beef sprouts. Yan! Oh, Broccoli, nakakagulat to ha. Beef sprouts. Akala natin ang broccoli ay cruciferous vegetable, ya? Aha. It is a cruciferous vegetable, pero ang taglay po na itong broccoli na to ay punong-puno po siya ng source ng vitamin K, vitamin C, folate, o yung tinatawag nating folic acid, at nagpo-provide din po ito ng potassium at fiber. Okay? Bakit ba siya maganda? Kasi nagbibuild siya ng... Collagen, which form the body tissues and bones. Kita nyo, dahil ang broccoli at ang broccoli sprouts, actually, mas effective yung broccoli sprouts. Yung patubo pa lang, okay? Bakit daw? Kasi yung collagen na binibuild netong broccoli na to sa loob ng katawan nyo, nire-repair niya ang tissue at yung sira problema sa ating mga buto. Ayan. At meron po siyang sulforaphane. Yan, may laman siyang... Sulforaphane. Yun ang pinaka-importanting laman. Nakita nyo? Nakita po dito yung quercetin, yung isang compound na quercetin na may mataas na flavonoids. Ano yung flavonoids? Ito po yung anti-cancer formula na nakukuha natin sa lahat ng pagkain na may quercetin. Oh. Yo! So, isama nyo sa diet nyo ang broccoli, ha? Ayan. Oh, pang-apat. Pang-apat, meron po tayong mushroom. Nakaka-correct, Bibigay. bibigay pa ito Ng ng additional. hormones para maging balanse ang hormones ng isang tao. Ayan, Galing! ang galing Yan yung ah. mushroom. Pero napakaraming klase ng mushroom. Sa susunod po, sasabihin ko sa inyo, what is the best mushroom? Pero kahit anong mushroom na food, pwede nyong gamitin. Alright? Okay. Next is... Panglima na. Oh, yeah. Onions. Oh. Yan. Sibuyas. Tandaan nyo, ang sibuyas ay napakataas na laman ng antioxidant. Pag sinabing antioxidant, tagahinto ng oxidation process. Tagapagpatigil ng laban sa oxidation. When you hear the word anti, it means against. Pero may... Antioxidant against oxidative oxidation. Aha. Anong ibig sabihin? Ano ba yung oxidation, Doc? Yan po yung nagagawa ng free radicals. Ang free radicals ay dahil nakaka-create siya ng oxidation, yun yung nagfo-form kung bakit nagmumutate o dumadami ang cancer cells. Ayan. So pag pinahinto mo ang oxidation process sa katawan ng tao, walang magmumutate, walang magiging cancer. Kaya warning, pag magbabalat magbabalat kayo ng sibuyas, wag balat na balat, yung pinakamatigas lang sa ibabaw. Ayun. Dahil ang pinakamataas na flavonoids
or anthocyanin sa sibuyas ay yung kulay purple or red Purple. pa.